Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang limang kabanata ng Kawikaan at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tommy. Bawat araw ay kailangan po nating gumawa ng desisyon kung atin po bang pipiliin ang puno ng buhay o ang pagpili ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Atin man po yung pakikipagrelasyon sa ating mga estudyante, sa ating pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak. Madami po tayo mga desisyon na kailangan gawin. At kailangan po nating lumakad ayon sa puno ng buhay. Kaya naman po sinasabi sa kabanatang ito na sundin ang daan ng puno ng buhay at ipasa po ito sa susunod na henerasyon. Sa akin pong pagbabasa ng kabanatang ito, mayroon pong mensahe, imahe na akin pong nakita para po tayong nasa Hardin ng Eden. Mayroon pong 2 puno. Ang isa ay puno ng buhay, ang isa naman ay ang puno ng pag-alam ng mabuti at masama. Ano pong gagawin nating desisyon? Paano tayo gagawa ng desisyon? Noon, si Adan at Eva ay pumili po ng hindi magandang pagpili. Kaya naman po ang sumunod doon ay ilang taon ng kadiliman at kasamaan. At isinulat po sa libro ng Kawikaan ang bawat halimbawa upang tulungan po tayo na maunawaan ito. Maunawaan po natin kung paano gumawa ng tamang desisyon ayon sa puno ng buhay. Sa verse 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Dito po sinasabi na ang ating mga dila ang nagpapakita po kung tayo ay nagbibigay buhay o hindi. Dahil ang atin pong mga dila ay maaari pong makasira o kaya ay makapagtatag ng buhay ng tao. Na ito nakasalalay po ito sa ating mga dila. Verse 1 to 4, sinasabi po dito ng ating pong mga dila ay dapat na maging puno ng buhay. Sa verse 1, ang balumanay na sagot nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas poot ay hindi mawawaglit. Itinuturo po sa atin kung paano tayo humarap ng mga sitwasyon sa ating mga buhay gamit ang ating mga dila. Katulad ko, mayroon po akong anak na babae at madalas ay nagdudulot po siya ng galit sa akin. Maaring bilang mga magulang maunawaan niyo po ako, kahit ng anak ko ay 7 taong gulang lamang. Ngunit para sa akin, para po siyang nagdadalaga na. Ngayon ay napakabilis po niyang tumugon pagdating sa mga tanong, napakabilis sumagot. Kaya minsan ay naiinis din ako. Ngunit purihin ko ang Panginoon dahil mayroon po kong magiting na katulungan ng aking asawa. Sa tulong ng aking asawa, lagi kong pinipili ang daan ng puno ng buhay. Mayroon pong isang sitwasyon ng nagdulot ng galit sa akin ang aking anak. Ngunit nang huminahon po ako at kaya ko nang makipag-usap sa kanya, at kinuusap ko siya, kinausap ko ng malumanay at sinabi, hindi kita abandonahin, hindi kita kakalimutan, at ito ay naging katulungan upang magkaayos ang aming pakikipag-ugnayan.
Ngayon, paano po tayo sumagot ng maluwanay? Ayun ay gamitan lagi ng puno ng buhay. Verse 5 hanggang 11. Ang lumakad sa puno ng buhay. Makikita po natin dito na mayroong dalawang daan na tinutukoy, ang daan ng mga mangmang at daan ng makatwiran. Ang mga mangmang ay madalas na nakatingin sa kanilang sarili. Nakatingin lamang sa kanilang sarili at laging tinitingnan ang sarili nilang benepisyo. Katulad po ng Diyos, dahil sila ay nakatingin lamang sa kanilang mga sarili, nakasentro sa kanilang sarili, ang madalas nilang tinitingnan ay ang daan ng mabuti at masama. Kaya naman po sa pag-arap ng mga mangmang na ito, lagi po nilang pinipili ang puno ng pag-alam ng mabuti at masama. Kung atin pong susundin ang daan ng mangmang, ito po ay hindi kagigiliwan ng Diyos. Sabi sa verse 8, kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matupid, siya ay natutuwa. Verse 10, ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Ang puno ng pag-alam ng mabuti at masama, ang daan patungo po rito, mabuti ng masama ay daan tungo sa kamatayan. At ang atin pong ugnayan sa Diyos ay malalayo. Ngayon lamang ay narinig ko po ang bahagi ng mga estudyante. Totoo na mayroon pong mga hindi pagkakaunawaan sa atin pong mga ugnayan, ngunit naway piliin lagi natin ang daan ng puno ng buhay upang maibalik po ito sa dapat na disenyo nito. At nang magkaroon po tayo ng mabuting ugnayan sa isa't isa. Verse 12 hanggang verse 19, ang lumakad ayon sa komunidad ng puno ng buhay. Kailangan po natin ang komunidad ng puno ng buhay upang tulungan po tayo sa ating paglalakbay bilang sumusunod sa alagad ng Diyos. Kung tayo po ay kabilang sa komunidad ng puno ng buhay, tayo po ay laging magdiriwang, laging sinusuportahan ang isa't isa. 17, mas masarap ang isang plato ng gulay na inihahing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Minsan ay kasama ko po ang isang kapatiran sa pagkain at madami kaming kinain na mga gulay imbes na mga karne para sa aming kalusugan. At para sa aming kalusugan, pangangalaga ng aming kalusugan upang kami ay sama-samang maglingkod sa Diyos ng mas mahabang panahon at makadaan sa puno ng buhay ng mas mahabang panahon. At higit sa lahat ay minamahal po namin ang isa't isa at sa aming komunidad ng puno ng buhay ay kaya po naming mahalin at pangalagaan ng bawat isa. At sa atin pong pagharap ng mga unos sa buhay, magiging matatag tayo
at naroon ng suporta sa isa't isa. 2 linggo nang nakakaraan, nagkaroon po ako ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan sa aking asawa. At tungkol po saan ito, iyon ay dahil nakalimutan niya na hindi nasabihan akong hindi siya makakabalik para sa hapunan. At kaya pag uwi ko ay wala pong hapunan at galit na galit ako. At nang siya ay makarating na sa bahay, abalang-abala po siya sa pag-aasikaso ng aming mga anak at higit lalo pa akong nagalit. Doon ay para po akong puno ng mabuti at masama. Nagkaroon ako ng iba't ibang galit sa akin at paghuhusga. Ngunit sa komunidad na ito ng puno ng buhay, nang makita ng ibang kapatiran ng aking galit na mukha, at alam po nila na mayroong problema sa pagitan namin ng aming asawa dahil hindi ako nakikipag-ugnayan sa kanya. Kaya naman lahat ng aking mga kaibigan ay nakipag-usap sa akin tungkol po rito. At ang aming department head, si Iben at Sawing, pumunta po sila sa akin at nakipag-usap sa akin, tinulungan ako. Tinulungan akong ayusin o kaya mailabas ang aking pakiramdam. Kung pakiramdam ko ba ako ay naabandon na, nakalimutan ng aking asawa, dahil ba hindi ako sinabihan ng aking asawa na siya makakabalik para sa apunan, kaya ang pakiramdam ko ako ay inabandon na at nakalimutan. Pagkatapos dumating din si Albert upang tulungan ako. Kung tutuusin, ako po ay isang tao na puno ng supresyon. At lagi kong iniisip na siguro mas maiging harapin ang pagmiministeryo at pag-usapan na lang ang bagay na ito pagkatapos ng lahat. Pagkatapos si Lemuel at marami pang kapatiran ay nagtungo sa akin, tinulungan ako. At ang aking galit ay bumaba ng bumaba at akin na pong pinili ang puno ng buhay. Kaya naman po ang komunidad ng puno ng buhay ay napakahalaga. Kung wala po ang komunidad ng puno ng buhay, sa tingin ko ay hindi ko po malalampasan o kaya ay mahaharap ang problemang ito. At pagkatapos po ng araw na iyon, ako at ang aking asawa, kami ay nagtungo sa mainland China para kami ay makapagbakasyon at bumili ako ng nagbigay ng bulaklak para sa aking asawa upang makahingi din ng tawad dahil sa galit na mayroon ako. Kaya makikita po natin dito ang kapangyarihan ng pagiging kabilang sa komunidad ng puno ng buhay. Kaya naman ako ay nagpapasalamat sa lahat ng kabilang sa komunidad na ito. Verse 20 hanggang 23. Ang bawat henerasyon ay dapat natanggapin ang biyaya ng puno ng buhay. 20. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay nagahiyan ng kanyang ina. Bakit ang anak na may unawa ay nagbibigay kaligayahan sa isang ama? Ngunit ang una dapat nating katanungan, paano po ito naging mapag-unawa? Kung tutuusin, ang mga anak po natin ay katulad po ng isang blankong papel. At kanila lamang pong nakukuha kung anuman ang itinuturo o kaya ay kanilang nakikita sa paligid, lalo na sa mga magulang. Kaya ang susi po dito ay ang maging magulang mismo ay maging puno ng buhay muna upang malaman po ng mga anak kung paano lumakad din ayon sa puno ng buhay.
Verse 33, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay magtuturo ng karunungan at ang magpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Kaya naman po, dito ang sunod na talata ay mula verse 20 hanggang 33. Akin pa rin pong naalala dati nang ako at ang aking asawa ng amin pong pinag-iisipan ang pangalan ng aming mga anak. Ang aking panganay na anak ay Kinteng. At iniisip po namin kung paano namin maituturo sa kanya ang pagkakaroon ng karakter na puno ng pagpapakumbaba. Kaya naman po aming sinubukan na turuan siya kung paano makinig. Kaya binigyan namin siya ng pangalan ng ibig sabihin ay handang makinig. At isang araw, inudyok ako ng Panginoon. Ang kanyang pangalan, ang aking incheck na pangalan ay ang magbigay prespeto at ang makinig. Kaya nakikita po ba natin ang ating mga labi, ang ating mga dila ay makapangyarihan? Kaya naman po, aking nakikita ng aking anak ay napakagaling din makinig. Kahit nung bata pa siya, habang naglalaro lang ng mga Lego, sa isang banda naman ng kwarto, naroon ang mga auntie, ang mga tito, tita. Pagkatapos ang aking anak ay titingin sa amin at sasabihin sa amin, daddy, tito, tita, anong pinag-uusapan ninyo? Kaya akin pong napagtanto na kahit ng aking anak ay naglalaro lamang, siya din po ay nakikinig sa aming mga usapan. Kaya makikita po natin dito na ang ating mga salita, ang ating pong mga labi, ang ating pong dila ay makapangyarihan. Kaya naman po sinasabi dito na ang taong anak na may unawa ay nagbibigay kasiyahan sa ama. Kaya mahalaga, maituro po natin na ang puno ng buhay ay maipasa sa susunod na henerasyon. Ngayon, narito po si Pastor Jason upang magbahagi din ng salita ng Diyos. Ito ay napaka-espesyal na pakiramdam na panahon, na pagkakataon, dahil maibabahagi po namin ang parehong mensahe, ngunit maaaring ang atmosfera or vibe ay magkaiba. Proverbs 15. Ang libro ng kawikaan ay libro ng karunungan. Kaya naman po ginagamit ng manunulat ang iba't ibang mga perspektibo upang maituro ang karunungan. Kaya naman po akin po sasabihin na ang tunay na karunungan ay magsisimula sa pagpapakumbaba. Alam po natin na ang isang tao ay puno ng karunungan dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Kung ang isang tao ay puno ng pagpapakumbaba, ang kanya pong ugnayan sa tao at sa mga taong nakapaligid sa kanya ay may kasama ding pagpapakumbaba. At masasabi po ng tao, masasabi din ng iba na siya ay puno ng karunungan. Kaya naman po ngayong umaga, mahalagang marinig po natin ang tungkol sa kababaang loob o pagpapakumbaba. Sa verse 1, ang lumanay na sagot na kapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas poot ay hindi mawawaglit. Ano ang tunay na karunungan? Ito po ay lumalabas sa atin pong mga bibig, ang ating paraan ng pagsasalita, sa paraan po natin ng pagsasabi ng mga bagay-bagay.
At maaaring ito po ay magdulot ng sobrang galit o kaya ay maaari ding magbigay ng kahinahunan. Kaya po ang sinasabi dito ay ang prutas o kaya ay bunga ng atin pong mga salita. Naniniwala ako ng bawat isa po sa atin ay gusto nating maging uri ng tao na puno ng karunungan. Kaya dapat po tayo maging maingat o dapat nating tignan lagi ang ating paraan ng pananalita. Kung tutuusin, marami po sa atin ang gustong magsalita lang ng magsalita imbes na makinig. Madalas ay gusto lamang nating sabihin kung anong gusto natin imbes na pakinggan kung anong gustong sabihin ng iba. Ang gusto mo lamang tignan ay ang iyong sariling problema, kung gaano kagagaling, ang iyong mga mabubuting desisyon, magagandang desisyon. Sa ating pananalita, madalas ay tinitignan lamang po natin kung ano ang ating sariling pangamba o mga paksa na gusto lamang nating pag-usapan. Imbes na malaman o kaya mapakinggan ng iba kung ano bang gusto talaga nilang sabihin. Ngunit para sa isa pong taong may pagpapakumbaba, naroon ang bunga na kahit sa munting salita lamang ay nagbibigay ng kahinuhanan. Sabi sa verse 4, ang bawat salita, ang bawat magiliw na salita ay dapat na nagbibigay sigla sa buhay, nagbibigay kagalingan. Sa atin pong iglesia, madalas natin pag-usapan ng pagiging puno ng buhay. Kaya sa atin pong pananalita, nagdadala po ba ito ng kagalingan? Tayo po ba ay nagdadala ng sigla o kaya ay kagalingan sa buhay ng iba? Ngunit kung ang atin pong mga salita ay magbibigay lamang ng sakit, hinanakit at buot sa iba, hindi po iyon mabuti. Lalo na sa mga otoridad, lahat ng inyong sasabihin ay napakahalaga. Naalala ko nung ako ay primary 2, at hawak ng aking teacher, ng aking guro ang aking assignment, ang aking takdang aralin. Tinawag ako ng aking teacher, Jason Wang. Bakit ang iyong pagsusulat ay napakapangit? Paano ka magkakaroon ng girlfriend pag ikaw ay lumaki na? At ako ay gumaling lamang nang ako ay naikasal na dahil sa salitang ito. Primary 2 lamang ako, ngunit ang lahat ng aking kumpiyansa ay nawala dahil sa salitang iyon ng aking guro. Kaya naman po ang mga salita na nagmumula sa mga otoridad ay napakahalaga at makapangyarihan. Ang tunay na karunungan ay makikita po sa ating pananalita. Ang mga salita na ating nababanggit. Hindi lamang po natin sinasabi kung ano ang ating sariling pakiramdam, ngunit may pag-iisip din kung paano ang magiging bunga nito. Isa pa, ang tunay na marunong ay marunong makinig. Madami po lahat po tayo ay puno ng limitasyon, lalo na sa ating mga abilidad. Madami po tayong mga limitasyon. Maaring ang isang tao ay maayos pagdating sa isang bahagi ng kanyang buhay, ngunit may mga bahagi din na hindi maganda. Halimbawa, hindi ako magaling pagdating sa direksyon. Hindi ko alam ang mga tamang daan, saan dapat magtungo.
Kaya kailangan kong balikan ang parehong mga daanan bago ko maisaulo ang mga daan. Naalala ko nang ako ay nasa Taipei, ako ay nagmamaneho. Pero dahil hindi ko mapansin o makitang mabuti o kaya maunawaan ng mga daan, kung kaya ako ay nagmaneho ng halos 2 oras. Naniniwala ako na may mga aspeto po ng ating mga buhay kung saan tayo rin po ay mahina. Naniniwala ako na ito ay nangyayari po sa lahat. Tingin mo ikaw ay napaka-professional, ngunit hindi mo alam ang tamang paraan ng pagkain. O kaya hindi mo alam kung paano maging mabuting asawa, mabuting asawang lalaki o kaya mabuting asawang babae. Kaya ano ang dapat po nating gawin? Kaya nga po mahalaga na dapat tayong marunong tumanggap ng pagpapaalala ng pagtatama. Sa tuwing tayo ay tinuturuan at itinatama, dapat po tayong makinig. Verse 5. Dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Tanggapin. Ang salitang ginamit dito, dinirinig, o sa English ay receive, ito po ay to repair. Ibig sabihin, kung tayo po ay pinapayuhan ng iba, itinatama ng iba, dapat po natin itong tanggapin ng mabuti. Dahil sa pagtanggap po natin nito, ay higit pa po tayo magiging marunong. Kaya ang tunay na karunungan ay nagpapahalaga o binibigyang kahalagahan ng bawat pagtatama. Ang mga taong unang nagtuturo sa atin madalas ay ang atin pong mga magulang. Kaya naman dito, di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama. Ngunit dinirinig na may isip mapaalala sa kanya, verse 5. Naniniwala ako na ang paraan ng pagtingin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay kakaiba. Ano mang gawin ng kanilang mga anak, maunawaan ito ng magulang at maunawaan ang motibo sa likod ng lahat ng ito. Kaya dapat po nating intindihin na ang paraan ng pagtingin sa atin ng mga ating mga magulang ay paraan ng may pag-unawa. Kung kaya alam po nila ang mga problema na atin pong hinaharap, lalo na pagdating sa ating karakter, kaya dapat hayaan po natin ang ating mga magulang na kausapin po tayo, itama po tayo, payuhan po tayo. Dahil kung hindi, tayo po ay katulad din ng mga mangmang. Katulad ko nang ako ay primary school pa lamang, elementarya. Wala po akong anumang ambisyon na maging top 1 sa klase. Sapat na sa akin ang maging saktong uri ng estudyante lang. At naalala ko, ako ay nasa ika-7, ika-8 rangko. Pagkatapos isang araw, ang aking ama ay nakatanggap ng certificate. Dahil hindi po lahat ay nakakatanggap nito, iyon po ay tungkol sa graduation. At naibigay po sa kanyang sertipikong ito ng headmaster. Dahil ang aking ama ay laging nasa top 1.
Ako ay nagulat nang makita ko ang sertipikong ito ng aking tatay. Kaya naman ito ay nagbigay kalakasan sa akin at kumpiyansa sa akin. Kaya nais kong sabihin na ang pakikinig o hindi pakikinig mayroon pong pagkakaiba, magdudulot ng pagkakaiba. Para sa akin, mula pa ako ng bata, ako ay laging nagiging mabuting uri ng estudyante. Kaya minsan nang hindi ako makatanggap o kaya hindi ako nag-aaral ng mabuti, ay tinuruan ako ng aking ama na magkaroon ng higit pang kumpiyansa at sikasik sa pag-aaral, at sa aking pakikinig sa kanya ay nagdulot ng pagbabago sa aking buhay. Verse 8, kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa. Sa tuwing ang mga masama ay nananalangin sa Diyos, ito ay kanyang kinasusuklaman. Hindi ikinatutuwa ng Diyos ang kasamaan. Kaya ano po ang susi? Dapat po nating panghawakan, pahalagahan ang bawat pagtatama. Verse 12, ang ayaw mapagsasabihan ng mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong tunay na marunong ay lagi pong nakasalalay kung siya ba ay handang makinig sa pagtatama o hindi. Kung itong taong ito ay marunong tumanggap ng pagtatama, ito ay nagpapakita kung gaano siya mapagpakumbaba. Kung ang mga tao ay hindi ka ang pagtanggap ng mga payo at pagtatama ay biyaya, habag at biyaya nagmumula sa Diyos. Hindi po dapat natin laging binidepensahan ng sarili o kaya ay lagi nagrereklamo, nagbibigay ng pagdadahilan. At kung sakali man na hindi po natin matanggap ang mga payo at pagtatama mula sa iba, dapat po tayong manalangin sa Diyos at hilingin na tayo ay kanyang tulungan. Verse 19, ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang tunay na karunungan ay makakatulong upang ikaw ay mabuhay ng may pag-ibig at kapayapaan, maging sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Makikita mo ng isang tunay na marunong na tao ay masiyahin at kayang makipag-ugnayan ng tama sa iba. Siya po ba ay mapagpayapa lalo na sa pakikipag-ugnayan sa iba? Ang lahat po ng ito ay mga bunga ng tunay ng karunungan. Verse 13, ang taong masiyahin ay laging nakangitingon at ang mga lumbay ay wari bang nakangiwi. Para sa mga tunay na marunong, mayroon po silang sariling kaisipan. Ngunit sa tulong na iba't ibang posisyon sa buhay ay nagiging dahilan ito upang marunong siyang umunawa ng bawat ding tao at nagiging daan din upang magkaroon ng sariling kasiyahan. Kailan lamang ay nagkaroon po ko ng surgery, ako ay naoperahan. Maaari kong piliin na maging napaka-negatibo. Kaaway, bakit mo ito hinayaang mangyari?
Ako ay nag-eehersisyo, napakaseryoso ko sa aking pagda-diet, napakaseryoso ko sa aking kalusugan, keto diet, lahat ng uri ng diet, ngunit ganitong pa rin ang aking kalusugan. Maaari kong piliin na mag-isip ng ganito. Pagkatapos, kapag ganito ang aking kaisipan, maaaring ako ay magalit na naman, mainis. Ngunit sa isang banda, maaari ko din namang isipin ang aking mga ugat ay talagang barado. At salamat sa baga't biyaya ng Diyos, narito pa rin akong buhay. Na ako'y nakarating sa Mount Sinai nang hindi namamatay, gayong ganito ang estado ng aking puso. Maaari po nating baguhin ang ating pagtingin sa mga bagay-bagay. Makikita ang iba't ibang perspektibo, iba't ibang pananaw at makikita natin ang habag at biyaya ng Diyos. Naalala ko, noon pa tanging si Pastor Joshua lamang ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagkatapos ako ay nagsimula na ding magtungo. Pagkatapos 4 pang mga tao. At ngayon napakarami na nating mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit bago pa po noon, lagi kong iniisip na kaya ba may mga iba pang tao na nagtuturo dahil hindi ako ganoon kagaling? Ngunit kung tutusin ay lagi din naman akong pagod noon. Ngunit hindi ko mapansin kung gaano ako kapagod. Ngunit napagtanto ito ni Pastor Joshua. Ako mismo hindi ko po mapansin ang kapaguran na ito. Kung kaya naman nagdagdag pa siya ng mas marami pang mga tao na maaaring makapagturo. Ngunit noon hindi ko ito maunawaan. Madalas ay hindi po natin matanggap ang pagtatama na nagmumula sa iba. Hindi po natin matanggap, hindi maunawaan, hindi mapaniwalaan ang sinasabi ng iba, ngunit sinasabi po dito na kung tayo ay tunay mapagpakumbaba, marunong makinig ng payo, tayo po ay mapupuno din ng sigla, ng kasiyahan at kapayapaan. Ang mga taong puno ng lumbay ay napaka-negatibo. Hindi makita ang mga positibong bahagi ng buhay. Laging nakikita ang mga negatibo. Kaya lahat ng dahilan upang hindi maging masaya ay mayroon sila. May mga tao pong ganito. Madami silang napapansin na nagdudulot lamang ng galit at inis at kalungkutan. Ang mga ganitong uri ng tao ay laging pinanghahawakan ng kanilang negatibong pakiramdam, ngunit hindi po ito maganda. Ako din po ay may ganitong uri ng problema. Ngunit nang mapagtanto ko ito ay nagbago po ako. Kaya naman po napakahalaga na gwardyahan po natin ang ating mga puso. Verse 17, mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mahalin ng bawat isa ay mas maigi, mas maayos, mas tama, dahil matatanggap po natin ang init ng pag-ibig para sa bawat isa.
Minsan ay nakatingin po tayo sa kung anong ginagawa ng iba, ang damit na mayroon sila, ang relo na mayroon sila. Ngunit ang tunay na marunong ay puno ng kasiyahan, ng kapayapaan, ng pag-ibig para sa bawat isa. Verse 18, ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang tunay na marunong na tao ay hindi po nagkukumpara. Ang bawat isa po sa atin ay magkakaiba. Ang atin pong background, hindi po natin ito maikumpara. Kaya naman po ang ating pagpapahalaga o kaya kahalagahan ay magkakaiba din. Hindi po natin kailangang magkumpara. Hindi po dapat natin masyadong pinapansin kung ano man ang opinyon ng iba sa atin. Verse 20 hanggang 33. Ang tunay na karunungan ay pagiging bukas sa pagtatama at handang makinig. Paano po natin mapapahalagahan ang bawat pagtatama, ang bawat payo? Una, dapat marunong po tayong makinig sa ating mga magulang. Verse 22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ibig sabihin na dapat tayong makinig sa payo ng iba. Ibig sabihin marunong po tayong sumunod. Ngunit kailangan din po natin gumawa ng desisyon. Dapat po ba na tayo lagi ang gumagawa ng desisyon o kaya ay gagawa lamang po tayo ng desisyon kung tayo ay magkakaroon ng diskusyon sa iba? Ngunit kung gagawa lamang po tayo ng desisyon ayon sa ating sarili, ibig sabihin ayaw po nating umasa sa iba, hindi rin po ito tama. Kaya paano po natin maasahan na ang ating buhay ay magiging mas maayos? Kaya naman po ang tunay na marunong na tao, ang taong tunay na marunong ay marunong makinig sa payo ng iba. Dapat po nating buksan ang ating mga tenga. 24 hanggang 29. Ang tunay na karunungan ay tinutulungan po tayo upang lumayo sa kayabangan at sa maling o kaya'y masamang mga plano, sa kasakiman. Sa isang banda, kailangan po nating makinig sa mga pagtatama, makinig sa mga payo, ngunit sa isang banda, may mga bagay na hindi po dapat natin pinapakailaman. O kaya mga bagay na dapat nating iwasan. Dahil may mga bagay-bagay, may mga tao na puno ng kasakiman, ng kasamaan, laging nakatingin sa kayamanan. O kaya puno ng pangamba, puno ng pagdududa, dapat po natin itong iwasan. Bagkus, ilapit po natin ang ating sarili sa mga tamang payo, sa tamang pagtatama. Kaya naman po mahalaga magkaroon ng komunidad. Ito po ay susi para sa atin. Susi ang magkaroon ng komunidad na kinabibilangan. Dapat po nating samahan ang mga taong laging nasa panig ng Diyos at hindi panig ng mundo. Ito po ay napakahalagang punto ng atin pong buhay. Halimbawa, gusto mong mag-ehersisyo. Ang punto ay kung sinong gusto mong kasama sa paggawa ng sports.
Kung tayo po ay may mga maayos na kasama, makakatulong po sila sa atin, sa ating buhay, sa ating pong mga plano, at kaya po nating magpatuloy. Madalas ang atin pong puso ay gustong-gustong may gawin ang ating espiritual na buhay, ang ating pisikal na buhay. Ngunit dapat po tayong maging maingat sa uri ng komunidad na ating kinabibilangan, na hindi po tayo masama sa mga taong puno ng kasamaan, kasakiman, pangamba, pagdududa, at laging laban sa kalooban ng Diyos. Verse 30 hanggang verse 33. Ang tunay na karunungan ay pagpapakumbaba. Bago ang katagumpayan, dapat naroon ang pagpapakumbaba, kaya dapat tayong maging mahinahon sa atin pong pananalita. 31. Tungkol po ito sa pagdidisiplina at pagtatama. 32. Tungkol po sa parusa. At sinasabi po dito din na ang paggalang at pagsunog kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Verse 33. Dapat po tayong maging mapagpakumbaba. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Tayo po ay limitado. Tayo po ay limitado. Kaya sa tuwing ang atin pong otoridad, ang ating mga magulang ay tinuturuan po tayo, dapat po nating panghawakan ang kanilang mga pagtuturo at payo. Kaya kung naman ang iyong mga kaibigan, ay ginawa po ang kanilang makakaya upang ikaw ay kausapin, upang humingi ng payo, dapat din po nating panghawakan ang katotohanan at ang katuwiran. O kaya ang mga otoridad po natin ay ginawang lahat ng makakaya upang tayo ay tulungan at tayo ay payuhan at turuan. Naway mapakinggan din po natin ito. Naway tulungan tayo ng Diyos sa aspetong ito ng ating buhay.